Haharap ngayong araw si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court sa unang pagkakataon. Gaganapin ang pagdinig sa alas 9 ng gabi, Marso 14 oras po yan sa Pilipinas. Pangungunahan nito ni Judge Lulia Motok bilang presiding judge kasama ang iba pang hukom na sina Judge Rain Sophie Alapini at Judge Maria Flores Lira. Kasama ng Pangulo sa Pretrial Chamber 1 si dating Executive Secretary Salvador Medialdea at ng Office of Public Counsel for Defense. Ayon sa ICC, kukumpirmahin muna ang pagkakakilanlan ni Duterte at ang lengguwaheng gagamitin sa mga susunod na pagdinig. Matatandaang kinasuhan siya ng crimes against humanity kaugnay ng madugong kampanya kontra illegal na droga sa bansa. Inatasan naman ng Korte Suprema sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Romel Marbil na magpaliwanag sa loob ng 24 oras kung bakit hindi dapat pagbigyan ang petisyon para si writ of habeas corpus na inihain ni na Representative Paulo Duterte, Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte. Nais ng magkakapatid na maibalik sa Pilipinas ang kanilang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kasalukuyang nakakulong sa The Hague, Netherlands matapos arestuhin sa bisa ng warrant of arrest mula po yan sa International Criminal Court. Pinagsama-sama na rin ng SC o Supreme Court ang lahat ng petisyon sa isang kaso, kabilang na ang hiling ng mga magkakapatid na Duterte na ipawalang bisa ang warrant at pagbawalan ang gobyerno sa pakikipagtulungan sa ICC. Mariing itinanggi ng Malacanang ang kumakalat na balita sa social media na nahold umano si First Lady Liza Araneta Marcos ng US authorities habang nasa Los Angeles, California. Ayon kay PCO USEC Attorney Claire Castro, walang katotohanan ang mga ulat na hinarang ang unang ginang. Kinumpirma ng Malacanang na nasa LAC First Lady Marcos upang dumalo sa Manila International Film Festival bilang suporta sa local artists. Dumalo rin siya sa iba't ibang aktibidad kabilang ng isang press conference, gala dinner at benefit concert para sa Filipino community. Nakabalik na sa bansa ang First Lady noong pang-Lunes, Marso 10, pasado alas 5 ng umaga. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng Sorosoro Ibaba Development Cooperative or SIDC Grains Terminal and Trading Project sa Barangay Simlong, Batangas City nitong Huwebes. Ayon sa Pangulo, ang bagong feed mill facility ay may 2 silos na may kapasidad na 12,000 metric tons ng mais, kaya nitong mag-produce ng 480,000 na sako ng pagkain o pakain para sa mahigit 100,000 na baboy at halos 600,000 na manok. Aniya, mas mapapabuti nito ang pag-imbak ng mais at susuporta sa industriya ng poultry at livestock. Binigyan din po niya na ang proyekto ay magbibigay ng mas matatag na kita sa mga magsasaka at negosyante hindi lang sa Batangas kundi sa buong Calabarzon. Pinuri rin niya ang SIDC bilang isang huwarang kooperatiba na nagpapalakas sa sektor ng agrikultura. Ang SIDC na nagmula pa noong 1969 ay isa sa pinakamalaking agri-based cooperatives sa bansa. Patuloy itong nagpapalawak ng mga inisyatiba para mapabuti ang kalidad ng produksyon at mapanatili naman ang kabuhayan ng mga miyembro nito. Patuloy po na makakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa ang easterlies o yung mainit na hangin mula po yan sa Karagatang Pasipiko. Batay na rin po yan sa weather forecast ng Pag-asa ngayong Biyernes, Marso 14. Bagamat inaasahang magiging maliwalas po ang panahon sa maraming lugar, may posibilidad pa rin ng mga pag-ulan sa parte po ng Eastern Visayas dahil pa rin po yan sa umiiral na easterlies. Bukod dito, maaaring makaranas naman po ng mga pabugso-bugsong pag-ulan, pagkidlat at paggulog sa iba pang bahagi ng ating bansa. Ayon naman sa Pag-asa, magiging maulap ang kalangitan sa Eastern Visayas na may kasamang pag-ulan, pagkidlat at paggulog. Dahil dito, pinapayuhan po ang mga residente na maging handa sa posibleng flash floods o landslides, lalo na po yan kung magkakaroon ng katamtaman hanggang malalakas na buhos ng ulan. Samantala, dito po sa dako ng Metro Manila at iba pang bahagi ng ating bansa,
Inaasahang bahagyang maulap hanggang sa maulap naman na kalangitan na may mga posibilidad ng mga pulu-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Bagamat panandalian lamang ang mga pag-ulan, posible itong magdulot naman ng flash floods o landslides sa mga lugar na makakaranas po ng matinding thunderstorm. Sa usapin naman po ng hangin at alon, katamtaman ang bugso ng hangin mula po yan sa silangan hanggang hilagang silangan sa silangang bahagi po ng ating bansa. Ang katubigan naman po sa silangang bahagi ay may taas po yan ng 1.5 hanggang 2.5 meters, habang bahagyang hanggang katamtaman naman ang alon sa iba pang baybayin.